Title: Si Constantine ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Katolikong tagapagsaliksik ni. Intro, hook. Energetic but calm tone. Marami ang nagsasabi. Ang Katoliko raw ay imbento lang ni Emperor Constantine. Totoo bang siya ang nagtatag ng simbahang Katolika noong 300 AD? Pero totoo nga ba ito? O isa lang itong fake history na paulit-ulit na lang inuulit pero walang matibay na ebidensya? Ako po si Romel, Katolikong tagapagsaliksik, at sa video na ito, bubuksan natin ang kasaysayan, hindi base sa haka-haka, kundi sa tunay na dokumento at kasulatan ng mga unang Kristiyano. Kaya kung handa ka ng matuklasan ang katotohanan, let's begin. Segment 1, ang pinagmulan ng alegasyon. Maraming anti-Catholic groups ang nagsasabing si Emperor Constantine daw ang founder ng Catholic Church dahil siya raw ang unang Roman Emperor na naging Kristiyano. At siya raw ang gumawa ng Roman Catholic Church matapos ang Council of Nicaea noong 325 AD. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan bago pa si Constantine, makikita natin na may simbahang Katoliko na at buhay ang pananampalatayang Kristiyano. Segment 2, bago kay Constantine, ilo'y simbahang Katoliko yan. Ayon kay Lucky Ignatius of Antioch, isang alagad ng mga alagad ni San Juan Apostol, around 107 AD. Sinabi niya, "Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Let Ignatius of Antioch, Letter to the Smyrnaeans, si 107 AD. Ibig sabihin, ginagamit na ang salitang Catholic Church mahigit 200 taon bago ipanganak si Constantine. Ang salitang Catholic ay mula sa Griegong Katholikos na ibig sabihin ay universal o buo. Iyan ay tumutukoy sa buong pananampalatayang Kristiyano na iisa sa ilalim ng mga apostol at hindi sa isang bagong relihiyon na ginawa ni Constantine. Segment 3, then ginawag ni Constantine. Hindi niya itatag ang simbahan, pinayagan niya itong maging legal. Noon kasi, pinagbabawal ang Kristyanismo sa Roma. Maraming martir ang pinatay, sina Peter, Larupol, at marami pang iba. Sa tulong ni Constantine, inilabas niya ang Edict of Milan, 313 AD, na nagbigay ng kalayaan sa pananampalataya. Hindi niya binago ang doktrina, hindi siya nag-imbento ng misa, hindi siya gumawa ng mga pari. Ang ginawa niya ay protektahan ang mga Kristiyano mula sa pag-uusig. Segment 4, then tunay nangyari kay Council Nicaea. Marami ring nagsasabi na sa Council of Nicaea daw, doon lang ginawa ang Biblia o doon lang itinuro na si Jesus ay Diyos. Ngunit mali iyon. Ang layunin ng konseho ay linawin ang turo ng mga apostol laban sa maling aral ni Arius na nagtuturo na si Jesus ay nilikha lang. Kaya pinagtibay ng mga obispo, hindi ni Constantine, ang turo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao, gaya ng nakasulat na sa mga ebanghelyo. Kaya hindi siya founder, supporter lang siya ng simbahan na matagal nang umiiral. Segment 5, katotohanan is kasaysayan. Kung si Constantine niya ang founder, bakit? May mga simbahan at martir na bago pa siya ipinanganak. May mga kasulatang Kristiyano gaya ng Gospels at Letters of Paul, 1st century. May mga bishop succession na tuloy-tuloy mula kay Pedro hanggang sa mga sumunod na Santo Papa. Simple lang. Ang Katolikong simbahan ay hindi imbento ni Constantine, ito ay itinayo ni Kristo mismo sa pamamagitan ni San Pedro. And I tell you, you are Peter, and on this rock will build my church. Matthew 16:18. Closing message. Mga kapatid, huwag tayong maniwala agad sa mga sabi-sabi. Ang kasaysayan ng simbahang Katolika ay may ugat sa panahon ng mga apostol at hindi ito imbento ng kahit sinong emperador. Kaya kung may magtanong sa'yo, si Constantine ba ang nagtayo ng Katoliko? Sabihin mo lang, hindi. Si Kristo ang nagtatag, si Constantine ay saksi lang sa patuloy na paglago ng simbahang iyon. Call to action. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa ating channel na Katolikong Tagapagsaliksik. Kung saan ang katotohanan ay hinahanap, sinusuri, at pinapaliwanag ng may pananampalataya.